So sa naging laban nga po mga idol sa pagitan ni Alex Ayala kalaban si Belinda Bencic sa National Bank Open sa round 16 kung saan mga boss natalo po ang Pinay Tini superstar sa dating Olympic champion na si Bencic. Hindi man lang umabot sa third set si Alex mga boss. Ang daming return na hindi napasok si Alex. Kaya dito na ngayon nagtatapos ang karera ni Alex sa National Bank Open sa Toronto. Hanggang round 16 lang ito mga boss. Pero suportahan pa rin natin ang next na laban ni Alex. Samantala matapos nga po ang napakagandang performance na ginawa ni Sebastian Hernandez sa naging laban nito sa Mexico kahapon kalaban si Jose Lopez kung saan mga idol, winasak nito ang muka ng kanyang kalaban at tinalo niya ito sa round 2 via knockout. Matinding pressure sa bakbakan galing kay Hernandez ang siyang tumapos sa laban. Kaya dahil dito mga boss, tuloy na ang laban ni Hernandez at Kamida sa buwan ng September sa Japan. At dahil nga sa halimaw na galawan ni Hernandez dito mga idol, marami tuloy ng mga Pinoy boxing fans ang nagsasabi na mas malala pa daw ang gagawin ni Hernandez kay Cuadro Alas Casimero sakaling magharap sila sa ibabaw ng boxing ring. Lalo pagigil na gigil itong si Hernandez kay Cuadro Alas matapos ang pambabastos na ginawa nito sa kanyang kababayan na si Luis Neri sa bakbakan nito kay Alas. Well, gayon pa man mga boss, style make fights naman ang laban. Wala tayong masabi sa estilo ni Hernandez. Ang wasakan talaga ang galawan nito. Pero napansin lang natin mga boss na masyadong mabagal si Hernandez sumuntok. Sugod ng sugod ito sa kalaban. Pero slow moving ang kamay nito sa bakbakan. Malaking tiwala natin mga boss. Nakakain talaga si Hernandez na maraming counter kay Casimero sa bakbakan. At hindi lang basta counter yon, talaga malalakas din. Ang advantage lang talaga ni Hernandez. Kung umabot sa late rounds ng laban, panigurado mga idol mapapagod si Alas dito. At magiging epektibo na ang kanyang estilo na dikdikan sa bakbakan. Pero gayon pa mga boss, kilala naman natin si Casimero. Delikado talaga ito kalaban sa mga unang round. Sa kabilang banda naman mga idol, marami nga po ng mga boxing fans ang nagtataka bakit noong panahon ni Gennady Golovkin, pilit talaga nito mga idol hinahamon ng unbeaten legend na si Mayweather Jr. Pero sa dami ng hamon ni Triple G mga boss, ni isa hindi man lang ito pinalaga ni Floyd sa bakbakan. Gusto talaga labanan ni Triple G si Floyd para patunayan ito sa lahat na siya talaga mas malakas. Bagamat sa naging senaryo naman mga idol, sa potensyal na bakbakan ni Manny Pacquiao kalaban si Triple G, kung saan willing naman si Pacman na tikman ang bagsik ni Triple G, isa lang naging sagot ng middleweight superstar. Ayaw daw nito labanan si Pacman. Masyado maliit daw si Pacman kaya ayaw ito palaga ni Golovkin. So paano nangyari yun mga boss? Magkasing timbang lang naman si Floyd at Pacman. Bakit si Floyd lamang gustong labanan ni Triple G at hindi si Boss Manny? Pero ang sabi ng head trainer dati ni Triple G na si Abel Sanchez, bad matchup daw talaga para kay Triple G. Ang fighter na mabilis sa footwork. Si Boss Manny talaga merong mabilis na footwork. At nakita natin ang diferensya sa laban ni Pacman kay Margarito. Kung saan tinalo ni Pacman ng malaking middleweight gamit ang bilis ng paa niya sa bakbakan.